pag-uusapan po natin yung empowered together. Bakit nga ba importante ang empowerment? At bakit nga ba nakukuha natin ang empowerment o yung pagkapalakas through other people? Most especially po ang ating simbahan because that's the most important source of empowerment that can only come from God. So napaka-importante po na huwag natin kakalimutan na tayo ay empowered together in a church setting will make us better individuals and it will lead to, a more wonderful life. Kasi yan po yung design ng ating Panginoon. So basahin po natin ang ating ika nga, carrier verse for the whole month. Uulit-ulitin po natin ang Ecclesiastes chapter 4 verse 9 and 10. Ito po yung na-observe ni King Solomon habang siya po ay nagninilay-nilay, nagmumuni-munini sa kanyang mga experiences as arguably the most wisest, the wisest man during that time. Sabi niya po, two are better than one because they have a more satisfying return for their labor. For if either of them falls, the one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls and does not have another to lift him. Pag tinuloy po natin yung pagbabasa natin dyan, we will see that a bond of three chords is almost or unbreakable. So sinasabi ni King Solomon din yan. So napaka-importante po na tama po yung mga pinapalibot natin tao sa ating paligid. Ito po yung mga tao na hindi matutuwa kapag tayo ay nadapa. Sila po rin yung papalakpak kapag tayo ay umaangat sa buhay at talaga nga naman yung suporta nila sa atin sa mga panahon na tayo ay nangangailangan na andyan siya. Kaya nga po napaka-importante when we have people around us, we surround ourselves with people, these are the people who empowers us. At ang ating simbahan po, ang SNJ, will be able to provide you with that type of support because we are supporting you from the perspective of the Bible. Kasi nga po, kailangan natin itulak ang bawat isa, encourage natin ang bawat isa na mamuhay sa katotohanan, mamuhay po doon sa kapangyarihan ng Panginoon. No more, no less. Tuloy po natin ang ating pagbabasa ng ating topic for today. And before we continue on, gusto ko pong maisip nyo itong mga tanong na to. So, number one question, what role are you playing in the unity of SNJ? Are you a unifier or a divider? So, isipin po natin, ano nga ba yung mga contributions natin sa SNJ, sa ating simbahan? Ano ba yung mga naiaambag natin doon sa mga kapatiran natin? Tayo ba ay nagbubuklod o tayo ba ay naghihiwalay? Pag nakipag-usap pa tayo sa mga kapatiran natin, do we encourage them to actually, obey God, love God? Or tayo po ba yung mahiling makipagkwentuhan sa mga kapatiran natin about other people instead of, being able to glorify God and push each other towards a more loving relationship with God? Pangalawa po, how can you contribute to SNJ's mission by embracing your unique role within SNJ? So, ano nga ba ang binigay sa yung gifting ng Panginoon para makatulong sa SNJ para mausad at ma-forward ang kaharian ng Panginoon at syempre maipamahagi ang will ng Diyos? So ask yourselves those two questions today and you will be able to understand or gauge, am I part of the empowering team? Or am I part of the team sa loob ng simbahan natin that actually hinders growth? So today pa pag-uusapan natin sa ating topic for today, Empower Together, sa Collective Empowerment Series natin for the month of September. Importante po ang pagbubuklod o unity at ano nga ba ang ating role to play. So before we continue, manalangin po tayo. Panginoon, kayo po ang magpalas sa bawat isa. Hayaan niyo po, Panginoon, na matamasa namin ang inyong pag-ibig, ang inyong kapayapaan. Igawad niyo po, Panginoon, ang kagalakan sa amin ngayong oras na ito para makinig po kami ng iyong salita na may focus. Pero higit po doon, turuan niyo po kami na mapagnilay-nilayan namin ang inyong salita at masunod namin to. Dahil kapag sinusunod namin po kayo, walang nawawala sa aming buhay. Lalo nga po kami, Panginoon, humuhusay. Lalo nga po kami, Panginoon, pinagpapala. Lalo kaming tumitibay sa tuwi-tuwi
na Panginoon na kami ay magninilay-nilay sa inyong salita at ito ay susundin namin, kami po Panginoon ay nai-empower, nabibigyan po kami ng kalakasan na mula lamang sa iyo. Kaya po sa oras na ito Panginoon, kayo po ang maitaas, kayo po ang pumagitna, kayo po ang mangusa, kayo po ang maranasan, at kayo po Panginoon ang magbuklod sa amin today para makakuha po kami ng kalakasan mula sa iyo at kalakasan mula sa kapatiran sa loob ng aming simbahang SNJ. This we pray in Jesus' name. Amen. So tuloy po natin. So importante po huwag natin kakalimutan na syempre ang Panginoon po ang nagbibigay ng kalakasan doon sa mga kapatiran sa loob ng ating simbahan. At ang mga kapatiran na tumatanggap ng kalakasan, talino, kagalakan, kapayapaan sa Panginoon, sila po yung pinakamaganda na mapapalibot po natin sa ating mga sarili. Katulad nga po ng sinabi sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 and 10, napaka-importante na ang mga kasama natin ay tutulong sa atin. Kaya nga po sinasabi dyan, ni King Solomon, nakakalungkot ang isang tao na pag siya ay nadapa, walang tutulong sa kanya para bumangon. So, ngayon po, isipin natin, yung mga tao ba sa kapaligiran natin, sila ba yung mga tipong tutulungan tayo kapag tayo ay nadapa para makabangon? Sila ba yung mga tao na nagbibigay ng suporta sa atin at syempre nagsiselebrate with our success? Ayan. So, importante po ang pagbubuklod because ang unity po ay isang bagay na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan at kumpiyansa dahil alam natin, kaalyado natin, kasama natin, kasapi natin ang mga taong to. Romans 12:4-5 Amplified Version says, "For just as in one physical body we have many parts, and these parts do not all have the same function or special use. So we who are many are nevertheless just one body in Christ. And individually, we are parts of one another, mutually dependent on each other. And may the Lord add revelation, understanding, and of course, the grace to obey His word." So sinasabi po ni Apostle Paul sa Church of Rome during that time, pag binasa po natin kasi yung mga naunang verses dyan, ini-encourage ni Apostle Paul sa verse 1 and 2 to offer ourselves as living sacrifice, that it will be pleasing. It will be the best act of worship sa Panginoon. Tapos ang mangyayari po sa atin in the process, we will not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our minds. Tapos, pagdating po niya sa verse 4 and 5, in-encourage kagad ni Apostle Paul. Meron tayong lakas, meron tayong kahinaan. Yung mga ibang tao na kasama natin, maaaring mapunan nila ang ating kahinaan dahil yun ang kanilang kalakasan. Pero higit po sa lakas at hina, iba po yung pagbubuklod ng Panginoon kapag siya yung sentro ng isang grupo, sentro ng isang pamilya, sentro ng isang simbahan. Bakit po? Kasi kung ang Panginoon po ang namumuno sa loob ng isang pamilya, sa loob, let's say, ng mga kamag-anakan natin o mga kaibigan natin, hindi po tayo gagawa ng bagay na labag sa loob ng Panginoon. Hindi po tayo gagawa ng kasalanan laban sa kapwa natin. Na-imagine niyo po ba ang isang tahanan na yung mga nanay, tatay, mga anak, di ba, yung mag-asawa, hindi gumagawa ng kasalanan doon sa loob ng pamilya? Kay ganda, kay sarap ng pamilyang yun. Kaya nga po, napaka-importanteng magbuklod ang isang grupo ng mga individual na unawain ang dapat ang sentro ng kanilang buhay ay si Jesus na ating Diyos at tagapagligtas. Wala pong makapagbibigay sa atin ng ganong klaseng pag-ibig. Wala pong ibang individual o let's say hindi po tayo mabibigyan ng kasiguraduhan ng ating kinikita sa kabuwanan o di kaya sa ating mga kasamahan sa ating kapaligiran. Kaya nga po nalulungkot ako kapag mayroon mga tao na nakaangkla sila sa kapwa nila tao at pag sila ay sinaktan ng tao, binitray sila, nagkasala yung kanilang mahal laban sa kanila, makikita niyo po na wiwindang nawawasak dahil hindi nga po sentro ang Panginoon sa kanilang buhay dahil hindi nila pinapalibutan ang kanilang mga sarili ng mga tao na nagsumasamba, nagsisimba, at kaisa ang kanilang pamumuhay sa Panginoon. Kaya po ingatan po natin ang ating mga sarili. Dahil ang Panginoon po sobrang mahal tayo na nagpapadala siya ng mga tao sa buhay natin na gusto tayong matulungan. Mga tao na gustong tumulong para lalo tayo mapalapit sa Panginoon. Ano nga ba po mawawala kapag kayo ay napalapit sa Panginoon? Isipin po natin panandalian. Isipin po natin ang buhay natin kung tayo ay malayo sa Panginoon. Ano nga po ba yung mga nawala na sa buhay natin? Di po ba? Kung iisipin natin,
ang pamumuhay natin kung malayo tayo sa Panginoon, nagkakasala tayo, nagsisinungaling tayo, sinasaktan natin yung mga nagmamahal sa atin, nawiwindang tayo, nawawalan tayo ng pag-asa, nawawalan tayo ng inspirasyon, tinatamad tayo. Kaya nga po yung kapangyarihan ng mga tao sa paligid natin na mula sa Panginoon, magbibigay po talaga ng pagbubuklod. At napakaganda dahil alam natin, hindi tayo mabubuhay mag-isa. Nakakita po ba kayo ng individual na kaya niya mabubuhay mag-isa? Wala po. Di ba? Kahit po ang society natin, we cannot live alone. Kahit po nga ikaw ay mamundok at subukan mong mabuhay mag-isa ron. Bababa at bababa ka pa rin para kumuha ng supplies mula from the mountains because you are still in need of supplies because you cannot actually live alone. At kung titignan po natin ang kalakaran ng mundo at kung paano dinisenyo ng Panginoon ang sangkatauhan, kailangan po talaga natin, number one, ang Panginoon, grasya niya, pag-ibig niya, pangalawa yung mga tao sa kapaligiran niya para magkaroon po tayo ng mas maayos na pamumuhay at mas matagumpay na kinabukasan o kasalukuyan, if that is the case. Kaya nga po, huwag niyong kakalimutan, ang mga tao empowered by God, they have a different sense of success, a different sense of friendship or relationship with us because God is the center of these people. Acts 2:42 to 47. Tingnan niyo po, NIV version, ano nangyari sa early church? Sabi po rito, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. So kung titignan po natin itong sinasabi ng Panginoon through the Apostle Paul, to the Apostle Peter during this time, no, kita po natin yung kapangyarihan ng pagsasanib puwersa. Ang lahat po ay napupunan ng pangangailangan. Dahil may mga tao na may sobra, bibigay nila doon sa kulang. Di po ba? At kahit po may sobra yung mga taong ito na binibigay nila doon sa may kulang, ang nagbubuklod pa po sa kanila, hindi lamang yung pangangailangan, kung hindi yung pagsamba sa Panginoon. Dahil sinasabi po dyan, sila po ay sumasamba. At habang sumasamba sila, nagkakaroon sila ng puso na thankful. Yun ay yung mapagpasalamat na puso. Nagkakaroon po sila ng ngiti, nagkakaroon po sila ng siglan, nagkakaroon sila ng saya. Nakakakuha po sila ng talino because they are actually listening to the teachings of the apostles. Kung kayo po ay makikinig, let's say, sa isang preacher, sa isang apostle ng Panginoon, babasahin niyo po ang Biblia, talaga nga naman yayaman tayo sa talino. At yung talinong yan, magagamit natin sa pamumuhay natin ng matuwid. Di po ba ang ganda kung tayo ay punong-puno ng ganitong klaseng kaalaman, gagawin natin to, susundin natin to, para hindi tayo maging kabigatan sa ating mga kapwa. At makikita nila tayo ay inspirasyon, tayo ay nagpapasakop sa Panginoon. Kasi wala po talaga ako nakikita tao na nagpasakop sa Panginoon na naging pabigat. Kaya nga po kung meron kayong mga anak na pabigat, ang importante po tayo mga magulang, tanggapin natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas kung hindi pa po natin sila nagagawa. At kung nagawa na natin ito, tayo po ay bumakas, makiisa sa simbahan para tayo po ay matulungan ng simbahan na papalaki ang ating mga anak para sila rin ito tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at makita nyo ang pagkakaiba ng anak na naninilbihan sa Panginoon, na may ministry. Kung sila ay nagtuturo sa matanda, sa bata, kung sila ay tumutugtog para sa Panginoon. Kung sila ay nagtatrabaho para sa Diyos, sila ay nagbibigay samba sa kanilang trabaho sa Panginoon. At makikita niyo itong mga taong to walang kadamutan. Dahil sabi nga po rito, namamahagi sila ng kanilang yaman. Kung kailangan nilang ibenta ang kanilang ari-arian para mapunan ng pangangailangan ng mga may kakulangan, yun po ang ginagawa nila. Yun po yung pagsasanib puwersa. At wala pong inggitan, walang chismisan. Sa simbahan na to, alam niyo ganun din po sa SNJ, walang inggitan, walang chismisan. Wala pong mahirap actually sa SNJ kung titingnan po natin dahil lahat po ng mga
tinuturo ng Panginoon, binubuhos po namin ang aming kaalaman sa bawat isang kasapi namin. Kaya nga po kung babalikan niyo, let's say, yung history ng SMJ, meron po kayong mga makikilala na mula pagkabata, sila ay nag-aaral pa bago sumanib po sa ating simbahan at nakita niyo na matagumpay sila ngayon dahil natutunan nila ang tamang pagkakaisa. Pagkakaisa sa mga tao na sumasamba sa Diyos. Kaya nga po ang hirap pag meron kang kaututang dila o kaibigan na ang layo sa Panginoon, hindi nagsisimba. Malamang sa malamang ang tuturo nila sa atin ay kamunduhan at mawawala ang ating pagiging kaisa sa Panginoon. Kaya nga po yung mga tao na walang kaisa sa walang pagiging pagkakaisa sa Panginoon, yung walang walang pagsamba, alam niyo po na punong-puno ng agam-agam, punong-puno ng reklamo, yung bibig, ang dumi ng mga lumalabas, yung utak, yung puso, kung anong kabalbalan yung sumasanib sa kanila. Makikita mo na nagsusunog ng pera sa bisyo, nagsusunog ng pera sa pagiging materyoso, materyosa, at ang kanilang ang pakay nila sa buhay ay yumaman, dumami ang pera para maipamahagi nila ang kanilang tagumpay sa isang paraan na mayabang. Hindi yung para makatulong, kung hindi para maiangat nila ang kanilang sarili at masabi nila na, oh, tingnan niyo ako ngayon. Kasi yun po ang kalakaran ng mundo kung titignan po natin. Ngunit ang simbahan, katulad po ng SNJ, hindi po ganun ang kalakaran, nagtutulungan po. Siyempre, meron po talagang magiging successful sa ministry, magiging successful sa career, magiging successful sa pag-aaral, at yung mga tao matagumpay sa mga larangan na kung saan sila ay umabante, hinahatak po nila kung magpapahatak yung iba doon sa loob ng simbahan natin kung gusto nilang umangat. Kaya nga po patuloy tayo nagsasabi, tularan niyo itong si ganito sa simbahan, tularan niyo si ganitong sa simbahan, ito yung mga kanilang ginawa, ito yung kanilang pagsunod sa Panginoon. At tignan mo ngayon kung nasaan na sila. Kasi nga po, tayo ay may relasyon sa bawat isa at meron tayong, hindi ko masasabing obligasyon pero meron tayo kasi pagkakataon na ipamahagi natin yung pag-ibig natin sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila na sambahin ng Diyos, sundin ng Diyos para makaranas sila ng kakaibang buhay. Kaya nga po importante ang pagsasanib puwersa or the need for unity. Tuloy po natin. And I hope na natututo po kayo. I hope na nararanasan niyo po ang Panginoon habang nakikinig po kayo sa mensahe niya. So, ito po ang ating role to play. Ephesians chapter 4 verse 3 Amplified Version. Simple lang naman po. Make every effort to keep the oneness of the Spirit in the bond of peace, each individual working together to make the whole successful. Kaya nga po kung titignan natin, minsan makikita kayong negosyante, di ba? Parang siya yung ang yaman-yaman na negosyante nito. Hindi po naging matagumpay yan kung wala yung mga tauhan, kung wala mga empleyado yan. Imposible po umabot sila sa antas ng kanilang pagiging matagumpay sa kaperahan, sa kanilang negosyo, kung wala silang mga kasama. Imposible po yun. Wala po ako nakikita ng ganong klaseng negosyante. Kaya kung tignan niyo po sila Manny Villar, sila Henry C., hindi po sila aabot sa ganong klaseng taas ng kanilang pamumuhay pagdating sa negosyo. Hindi sila magiging ganong katanyag kung wala po silang mga kasapi, kung wala silang mga empleyado. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon dyan, yung kapayapaan na dapat natin pinamumuhay at may mapayapa ang relasyon natin sa kapwa natin sa loob ng simbahan o sa loob ng ating pamilya, ito po ay nagdadala sa atin ng pagnanasa o pagnanais na magsanib puwersa para maging matagumpay po ang lahat. Dahil kapag tayo po maayos ang ating relasyon sa kapwa natin, meron pong mapayapang relasyon tayo sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga kasama sa opisina, hindi ibig sabihin lahat ng mga tao matutuwa sa atin, pero kung mapayapa ang ating pakikitungo sa kanila, makikita nyo dito that we are able to make even ourselves successful in the eyes of God. At ang isang tao na mapayapa sa kanyang pamumuhay, nakakapagdesisyon ng tama. Di po ba? Pag mapayapa kayo, kalmado kayo. May delubyo, may gulo na nasa harapan nyo. Nakakapag-isip pa rin po tayo ng ayos. Nakakapagdesisyon tayo ng tama. Nakakapagsabi tayo ng mga salita na nakakatulong at hindi nakakasakit ng damdamin. Yun po yung nangyayari dahil we want everyone to be successful.
sa loob ng simbahan, sa larangan ng pamumuhay. Kaya nga po napaka-importante ng salita ng Diyos. Napaka-importante ang pagsamba kay Jesus na ating Diyos at tagapagligtas. Napaka-importante po na maunawaan natin na ang ating Diyos Ama, siya po ay naglatag ng plano sa bawat tao na naging anak niya sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanya bilang Diyos at tagapagligtas na napakagandang buhay. Ngayon, syempre, iba ang pananaw ng Panginoon sa magandang buhay kaysa sa tao. Ang magandang buhay po sa Panginoon ay ang pagsunod sa Kanya. At matatamasa niya ang pagpapala ng Diyos habang siya ay nabubuhay dito. Pero meron pa siyang reward sa kabilang buhay. Mapag-uusapan po natin yan sa mga susunod na Sundays. Kung ano nga ba yung reward sa langit. Kasi nga po kadalasan ang tao, nabubuhay lang siya para sa mundong ito. Pero mamamatay din po tayo, di po ba? Tignan nyo nga ang katabi niyo, mukha ba siyang immortal? Mukha bang hindi siya kukunin ng Panginoon? Lahat po tayo mamamatay. Lahat po ng pinagpagalan natin, maiiwan natin yan. May iwan natin yan doon sa tagapagmana kung sino man yung inatasan natin maging tagapagmana ng ating mga pinagpagalan sa buhay na ito. At darating ang panahon na mararamdaman natin, lalo na po yung mga kaedaran ko, nararamdaman natin, nararamdaman, ako personally, nararamdaman ko na yung mortality ko, naiintindihan ako na nagpas na ako sa kalahati ng buhay ko. At kung meron ako nalalabing taon pa dito sa mundong ito, gagawin ko ito ng tama. Hindi lamang para sambahin ng Panginoon kung hindi makatulong sa aking kapwa. Habang naandito ako at may hininga itong katawan na ito, iaalay ko to sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi dahil gusto ko makuha ng reward sa kabilang buhay. Given na po yun. Ang pagnanasa ko lang po lahat po na makakasama ko sa kabilang buhay will also be experiencing the rewards that I will be receiving in heaven or even more than the rewards I will receive in heaven because they were able to better themselves. Kasi yun po yung pakay ng isang matinong tao, isang matinong ama, isang matinong ina, isang matinong kapatid ang pagnanasa nila na mas maging matagumpay yung mga tao sa kanilang kapaligiran. Kaya nga po ang Panginoon, meron siyang plano sa iyo. May plano siya sa akin. Napakaganda po. Kung titignan natin, kung mananalangin tayo at makikinig tayo sa Kanya, mamamangha tayo sa kapangyarihan na ginawad niya sa atin. Ngunit masusumpungan lang natin yan kung tayo po ay sasapi sa isang grupo ng mga tao na tutulungan tayo makilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So meron lang po akong mga uh, kataga na paghamon sa inyo na sundin natin ang salita ng Diyos. Sabi po sa John 15:5 Amplified Version, napakatotoo po nito. Imposible po talagang maging matagumpay ayon sa mata ng Panginoon ang isang tao na malayo sa Kanya. Ano pong sabi diyan? I am the vine. You are the branches. The one who remains in me and I in him bears much fruit. For otherwise, apart from me, that is, cut off from vital union with me, you can do nothing. And that is so true. Alam niyo po, marami akong nakausap, marami po akong kilala na nag-i-struggle sa buhay nila. Kasi nga po, ayaw nilang maniwala na kailangan nakaangkla ka sa Panginoon. Marami po sa kanila baon sa utang dito po sa New Zealand. Nag-survey po ako sa isang Filipino community at tinanong po ano ba yung nais nilang attendan na pagtuturo, yung course that they would like to attend and potentially improve, and also ano ba yung service that they would like to access, yung tingin nila na kailangan nila. Alam niyo po, talks about wealth management. Yung mga nais nilang attenda ng mga seminars talks about paano humawak ng pera, paano makaahon sa utang. At kung meron serbisyo silang i-access, financial services, yung tuturuan sila kung paano sila mag-invest ng kayamanan. Kaya nga po kung titignan natin, maraming tao nalilin lang ng kamunduhan na binabaon nila ang kanilang sarili, hindi lamang sa utang, kundi binabaon nila ang kanilang sarili sa lungkot, sa sorrow, sa grief. Sabi nga po sa Book of Timothy, nung sumulat po si Apostle Paul sa kanyang disciple na si Timothy, many have left the church and pierced themselves with many, many sorrows. Because yung root cause ng kanilang pag-alis is the love for money.
And that is the root cause of evil is the love of money. So yung pagmamahal mo doon sa materialism, and that's very, very out of touch kung titingnan po natin sa tinuturo ng Panginoon. So live the word. Connect kay God. Connect to people who are able to connect you to God and to push you towards that relationship with God. Kaya nga po ang ating simbahan na andito po kami. Meron po tayong mga daughter churches. Potentially you are there right now. At meron din po tayo, of course, tong global ministry natin na to that we can touch base virtually. Meron naman pong technology. Diba? Meron po tayong Zoom, meron tayong YouTube, meron tayong FB. And you know what? We are welcoming you. If you're not part of SNJ yet, you are most welcome to be part of our church, of course, because that is very, very important for all of us. So let's bow down our heads and close our eyes. Then napaka-importante po na maunawaan natin ang kapangyarihan ng Panginoon ay available po sa atin. At kung hindi mo pa natatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, inaanyayahan kita sa pagkakataong ito. Now, I would like to encourage you to just bow down your head and close your eyes. At ang unang gagawin mo is actually to ask forgiveness for every sin that you have done, sins that you are reminded of right now. Pangalawa, sabi ng Biblia, you are forgiven if you ask forgiveness with a repentant heart because God is faithful. Thank Jesus dahil si Jesus lang ang may kapangyarihan to forgive us of all of our unrighteousness as Savior. I mean, God the Father, the Lord Holy Spirit, of course, can forgive. But the centerpiece of salvation is Jesus. To thank Jesus. Because He died on the cross for you and for me so that we will be saved. Hallelujah. And right now, this is the most important portion. Now, I would like to encourage you to repeat after me. Ulitin mo itong panalangin ito, pero kailangan verbalize siya. Because the Bible is very clear in the book of Romans that if you believe that Jesus died on the cross and was raised from the dead, and you confess with your mouth that He is true, you believe in it, paraphrase, you will be saved. Repeat after me this prayer. Panginoon, manahan ka po sa aking puso. Tinatanggap po kita bilang Diyos at tagapagligtas. Kailangan ko po ang kapangyarihan. Kailangan ko po ang simbahan para matulungan. Turuan niyo po ako na mabuhay ayon sa kalooban. Baguhin niyo po ako at ang maging source ng aking kalakasan ay ikaw at mga tao na sumasamba, nagmamahal, at sumusunod sa iyo. Amen. Pwede ka man dumilat panandalian kung ikaw ay nanalangin mula sa puso mo, huwag mong kakalimutan ito. Ikaw ay magbabago dahil yan ang tanda ng totoong pagkaligtas, totoong pagtanggap kay Jesus. Babaguhin ka ng Panginoon sa isip, salita, at sa gawa. At yan ang magsasabi na ikaw ay born again. Sa mga kapatiran na naligaw, nalinlang, kaaway, and I would like to pray with you and for you. Bow down your head and close your eyes. Kung alam mo na ikaw ay humihingi ng kapangyarihan mula sa kamunduhan, o yun yung access point mo, you seek, the appreciation of the world and people of the world. And you have stopped to be connected kay God as He is the vine and we are the branches. Today, you can repent. Hallelujah. I pray, Lord God, for my brethren, mga kapatiran ko. Alam ko po, Panginoon, that you are waiting for them to come to you, to repent from their unrighteousness so that they may be able to experience you in a very powerful, beautiful, and magnificent way. And so today, Panginoon, I pray that they will come before you in humility, to ask for your grace, to ask for empowerment. Kailangan po nila, Panginoon, maitaas mula sa kanilang pagkakatisod.
And so I pray for them in Jesus' name. I pray that they will be healed, Panginoon, doon sa impact ng kasalanan na kanilang ginawa na lumayo sa iyo, lumayo sa simbahan. Alam ko po, Panginoon, na tinawag kami para sa isang pamilya, para sa isang simbahan. At kung ang nakikinig po na kapatiran na ito ay napalayo sa simbahan, kung saan siya tinawag, mapa-SNJ man siya o iba, dalhin niyo po sila pabalik doon sa kanilang dapat paglulukan. Inihiling ko po, Panginoon, sa pagkakataong ito, na sila po, Panginoon, ay makaunawa na apart from you, away from you, they cannot do anything. And they are pursuing nothing. What profits a man if he gains the whole world and yet loses his soul? A very sad, a very, a very sorrowful path towards life. To believe that we can make it on our own. To believe and justify in our hearts that we have the power, we have the will and the motivation to succeed on our own. Impossible. Only God can give us victory. Oh Father, we thank you and praise you for this beautiful time. We give you glory, honor, power, and praise because you are God and you are good. And your mercies endure forever. So I pray for those who believe that they need healing and it is your will for them to be healed today. Please give them healing. Lalong-lalo na po, Panginoon, ang mga taong nawala sa simbahan kung saan sila, Lord God, tinawag, bumalik po sila. Bumalik po sila. At ang mga tiga-SMJ, ibalik mo po, Panginoon, sa SMJ. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa Panginoon. Tinataas po namin ang ngalan mo, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa pagkakaisa niyo po sa amin, whether you are watching this live or on demand. We are glad that you are with us. Patuloy niyo pong suportahan ang ating social media platform so that we will be able to reach out to more people. Huwag po natin kakalimutan na pwede po tayong maging virtual evangelist. Yes, that can be one of our contributions sa mga taong kilala natin. If you believe that this message has changed your life and gave you an understanding and it made you wiser than you were an hour ago, we encourage you, i-share nyo lang po, i-forward nyo lang po ito. I see a lot of content sa social media being forwarded na wala naman talaga siyang ganong impact doon sa buhay ng mga tao. Maaring nakakatawa siya, maaring nakakalungkot, maaring story ng kung sino man. But this is the story of your friends, the story of those people who are close to you, that it may change, for their benefit. So God bless you and keep you. Sa mga kasama po namin sa Zoom, please do stay for a while because we are going to have a very short fellowship. And for those who have joined us through our streaming services, God bless you and keep you. And if you have any comments, please do comment there and we will endeavor to reach out for you as soon as possible. God bless you and keep you until next week. See you again.